Nagbabalik ang unang balita. Paalala muli mga igan, wala na rin klase ang mga estudyante sa college level sa University of the East sa Manila at Caloocan Campus. Ang anunsyo ay mula sa opisina ni Esther Garcia, presidente ng UE. Nauna na rin pong sinuspindi nila ang klase mula elementary hanggang high school. Samantala, sa ibang balita, tumila po naman ang dalawang sakay ng motorsiklo matapos sumalpok sa likod ng sinusundang taxi sa bahagi ng North EDSA, Quezon City. Narito ang report ni Oscar Oida. Tulong-tulong na tinugunan ng iba't ibang grupo ng mga rescue ng dugo ang lalaking ito na nakalugmok pa sa bahagi ito ng North EDSA na kanilang abutan. Ilang minuto pa lang daw noon na nakalipas ang sumunod ng lalaki sa likuran ng sinusundang taxi. Malayo pa ako eh, hindi may allowance pa para mag-U-turn eh. Kaso pag-U-turn, planong mag-U-turn, biglaan lang may sumalpok sa akin, nasa linya ako eh. Sa likod mo? Nasa likod ko, biglang may sumalpok. Doon, nagulat lang ako. Sa lakas ng pagkakasalpok, tumila po ng rider ng motorsiklo, pati na ang babaeng angkas nito. Maswerte pa rin may tuturing ang naturang babae sapagkat sugat lamang sa tuhod ang tinamo niya. Di gaya ng rider na halatang di na makapagsalita marahil sa tindi ang iniindang sakit sa katawan. Kwento ng mga saksi, tila may kakarerahan pa raw na isa pang motorsiklo ang naaksidenteng motorsiklo. Magkasabay silang dalawang motor eh. Doon pa lang sa may unahan kanina, nasa hulihan ako, nagsisinyasan sila. Ang bilis ng takbo, humataw yung isang motor na yun, sumalpok ngayon. Ang mga otoridad, di na lang muna lang magsasalita habang di pa natatapos ang kanilang investigasyon. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang tunay na nangyari sa isang sugatang lalaki sa EDSA Santolan. Kwento kasi ng lalaki na bundol daw siya ng bus. Pero itinanggi ito ng nahuling bus driver na kanyang mga pasahero. Narito ang exclusive report ni Marisol Abduraman. Nakabulagta ang mamang ito ng madaanan ng GMA News sa EDSA Santolan, Quezon City pasado alas 4 ng hapon. Hindi na gumagalaw kaya inakala ng marami patay na, pero maya-maya lang. Duguan ang biktimang kinilalang si Steve Baston, pero nakakausap naman ito. Wala malaya po eh. Hindi ko malaya. Kwento ni Nita Solicho, kitang-kita raw niya kung paano nahagip ng bus ang biktimang sakay ng bisikleta. Yun nga, pag ano niya sa papunta nga sa doon, biglang dumaan yung bus na Miami 997. Opo. Ang akala ko, nagdiretso na itong bike, yun pala, nabangga niya. Tapos hindi huminto yung bus? Hindi, dumiretso lang. Mabilis daw sumibat ang bus. Buti na lang at naplakahan ito ng mga nakasaksi. Kaya mabilis na nairadyo ng MMDA traffic enforcers sa kanilang mga kasamahan. Sa Cubao na nahuli ang bus. Kaya sakto po dumaan po ito, yung 997, inabol ko po. Kaya dito po namin nabot sa may farmers. Mariing itinanggi ng driver na nabangga niya ang biktima. Pero hindi ko nasagi. Ang layo na sa akin eh. Pero may mga nakakita, hindi na nabangga mo eh. Ang dami nakakita sa Wala nga kadkadkas sa sakyan ko, wala nga eh. Nasinang-ayunan naman ang kanyang mga pasahero. May dinaanan siyang bato. Hindi. Tapos yung natumba na siya, gumanon yung katawan niya. Hindi siya nasagi ng bus? Hindi po. Kaya na magkita ang driver at ang biktima. Ayan, mga pasahero, nagpapatunay mga pasahero na hindi naman kita nasagi. Pero pinaninindigan ng biktima ng binangga siya ng bus. Ayon sa mga MMDA traffic enforcer, madalas ang aksidente sa nasabing lugar. Karamihan po ma'am, mga nagsuswerving po ma'am, galing sa loob, lalabas, o kaya galing po dito, papasok po, papuntang flyover. Diyan po nagkakaroon ng aksidente kasi hindi po nila sinusunod ma'am yung mga signages natin dito. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Arestado ang 3 dayuhang nagtangka umanong magpuslit ng shabu sa NAIA. Unang nadakip ang isang buntis na nagmula sa rehiyon ng Guyenne sa France. Ayon sa PIDEA, nabisto ang 2 kilo ng hinihinalang shabu sa lihim na compartment ng bagahe nito. Kalabos rin ang 2 taga-Ghana na nagpakilalang mag-asawa at mag-honeymoon daw sa bansa. 8 kilo ng hinihinalang shabu ang nadiskubre sa 4 nilang bagahe. Hinala ng PIDEA, miyembro ng isang African drug syndicate ang 3. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. This is a good sign to all of these syndicates that the Philippines is not a haven for them to sell or to bring all these drugs.
Isang travel agency sa Pasig City ang hinold up. Pumasok daw ang unang suspect sa opisina at nagkunwaring magtatanong. Sumunod ang kanyang kasamang may dala ng baril. Tinalian at tinutukan ng baril ang isa sa mga empleyado ng travel agency. Nakuha ng mga suspect ang bag ng anak na may-ari ng travel agency na naglalaman ng 50,000 pesos. Agad namang umalis sa mga suspect sakay ng motorsiklo. Tinutugis na sila ng mga pulis. Hindi po bababa sa 10 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok sa sunog sa Tagum, Davao del Norte. Kabilang sa mga natupok ang 20 bahay, 7 tindahan, 5 boarding house at ilan pang sasakyan. Agad namang nagbigay ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga biktima. Pansamantalang nananatili sa barangay hall ang mga nasunugan. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Anti-drunk driving at anti-motor theft helmet. Yan po ang naimbento ng isang grupo ng mga estudyante sa Kidapawan City. Sa pamamagitan ng high-tech na helmet na ito, maiwasan na umano ang nakawan ng motorsiklo, pati na ang mga pasaway at nakainom na rider. Narito po ang report. May solusyon na raw sa dumaraming aksidente na kinasasangkutan ng mga pasaway na motorcycle rider. Ang anti-drunk driving and anti-motor theft helmet na likha ng mga estudyante ng Notre Dame of Kidapawan College. Naisip po namin ang inbensyon na ito sapagkat marami po sa mga motorista ngayon, lalo-lalo na po ang kabataan, ang nagmamaneho ng walang helmet at nagmamaneho ng lasing. Konektado ang helmet sa motorsiklo sa pamamagitan ng remote control receiver at transceiver at nagsisilbi na rin parang susi nito. Sa tema ng mga estudyante, pinasakay nila sa motor ang isang rider ng walang suot na helmet. Ang resulta, nag-alarm ang motor. At hindi rin ito mapaandar. Hindi rin pwedeng dayain ang helmet dahil oras na alisin ito ng rider matapos i-on ang motor, ilang segundo lamang, mamamatay rin ang makina. Kaya naman mabisa rin daw ito para iwas nakaw ang sasakyan. Kaya rin daw nitong ma-detect kung nakainom ang may suot ng helmet. Gaya ng rider na ito na pinainom nila ng beer. Pag suot niya ng helmet, tumunog ito at nag-display sa LED ng mensaheng, "You're drunk." Kaya kahit ilang beses pa niyang padyakan ng kickstarter, hindi umandar ang motor. Nasa prototype stage pa lamang ang helmet pero kung maging pulido na ay inaasahang makakatulong para mapababa ang bilang ng naaaksidente mga rider. Makakatulong po ito sa komunidad dahil mababawasan na po ang mga casualties at para po sa safety ng mga motorista. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting. May kontrabida girl star Rian Ramos sa attend daw sa birthday ng kanyang co-star na si Alger Abrenica sa Batangas. Ayon kay Rian, sa shooting pa lang ng movie, iniimbitahan na siya ni Alger at i-clear daw niya ang kanyang schedule para makapunta sa special day ng Kapuso Hunk. Pupunta ako sa birthday niya kasi kontrabida girl pa lang, nag-shooting pa lang kami. Nakwento niya na may balak nga daw siya mag-party sa Batangas. Tapos, inimbita niya nga ako dun sa birthday niya. Samantala, American actress na si Lindsay Lohan nakasagi raw sa isang pedestrian habang papaalis sa isang club sa Hollywood. Ayon sa report, mag-u-turn na sana ang sasakyan ni Lindsay nang maharangan ng mga paparazzi. At biglang nahagip ang tuhod ng isang lalaki na hindi naman daw nasaktan. Mabilis na umalis ang aktres sa lugar matapos ang nangyari. Hindi pa sigurado ang mga otoridad kung si Lindsay nga ang nagdadrive ng kotse nang mangyari ang insidente kaya patuloy pa rin daw ang investigasyon dito. May mga chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. At latest sa ikinakasang malawakang kilos protesta laban sa pagtaas ng presyo ng langis. Lalaki patay sa pamamaril sa San Jose, Batangas. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.